Sa mga nakalipas na taon, kinilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na may mataas na women participation at consistent din tayo sa ranking ng Global Gender Gap Index. Ngunit noong 2024, bumaba ang ating pwesto, indikasyong may mga hamon pagdating sa mga issue sa gender equality. Kabilang na rito ang misogyny. Ngayong buwan ng kababaihan, pag-usapan natin ang akala ng iba'y biro at simpleng payag lamang pero pang-aabuso na kung may tuturing. Let's go for another gender-related talk dito sa G-Terms. Ang term na misogyny ay mula sa Greek words na mesos o hatred at gyne or gyne o woman. Literal itong nangangulugang pagkamuhi sa kababaihan. Sa mas malawak na gamit, ito ay tumutukoy sa diskriminasyon, pagmamaliit at pag-objectify sa mga babae. Sa datos ng Philippine Commission on Women o PCW, nanatiling mataas ang kaso ng violence against women at kahit verbal lamang, ang misogyny ay maituturing pa ring anyo ng pang-aabuso. Madalas nating marinig ang mga misogynistic at sexist remark sa mga opisina o pampublikong lugar. Maaring manggaling sa kakilala man o hindi, may katungkulan man o wala. Pero paano kapag kilala o may pangalan ang taong nagbitiw ng mga mapang-abusong pahayag? Ano nga ba ang nagiging epekto nito? Narito ang ilang implikasyon. Una, kapag ang mga kilalang tao o may katungkulan mismo ang gumagawa ng ganitong asal, tila'y pinipilit nila itong maging katanggap-tanggap, malinaw na mali. Pangalawa, ang mga kababaihan at marginalized group ay maaring mawala ng kumpiyansa sa mga institusyon o partikular na tao na dapat sanay magtatanggol sa kanilang karapatan. At pangatlo, maaari itong mag-ambag sa pagpapatuloy ng gender gap. Ang Pilipinas man ay patuloy na nakikilala sa global rankings para sa gender equality. Ang ganitong asal ay direktang sumasalungat sa mga pagsisikap na iyon. Lahat ay malayang magbahagi ng kanilang saloobin at komento pero dapat may pagrespeto, lalo na para sa mga taong dapat nangunguna laban sa misogyny. Hindi dapat sa kanila magsimula ang objectification ng kababaihan dahil ang kanilang salita at aksyon ay may bigat. Ito ang mga batas na patuloy na pumoprotekta sa ating kababaihan laban sa anumang gender discrimination kasama ang misogyny. Una, ang Republic Act No. 9710 o Magna Carta of Women. Kasama rin ang Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act. Sa Labor Code of the Philippines, Articles 135, 136 at ang Republic Act No. 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Act. Bagamat bumaba ang Pilipinas sa ika-25 pwesto noong 2024, muling umangat ang bansa sa ika-20 pwesto mula sa 148 na bansa sa Global Gender Gap Report 2025. Ito ay malinaw na indikasyong patuloy natin pinupuna ang dapat punahin at tinutugunan ang mga puwang na dapat pagtagpuin. Tandaan, ordinaryong tao man o may katungkulan, pagdating sa pagpapahayag ng saloobin at komento, dapat laging may pagrespeto para iwas abuso. Yan ang natalakay natin ngayong umaga. At para sa iba pang gender and development terminologies, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw dito sa G-Terms.